Samantala ay ginagalang umano ng Malacanang ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa usapin ng legalidad ng DAP o Disbursement Acceleration Program. Ayon sa palasyo, bagamat binuwag na ito, malaki naman ang maitutulong umano ng DAP para maiangat ang ating ekonomiya. Ang detalye sa ulat ni Rock. Irirespeto ng Malacanang kung ano man ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa usapin ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Sinabi ito ng palasyo sa pagpapatuloy ng pagtalakay ng Korte Suprema sa legalidad ng implementasyon nito. Kinakailangang igalang natin kung ano man ang pagpapasya ng Korte Suprema dahil tumatalima tayo sa prinsipyo ng ating saligang batas. We are a government of laws and not of men. Kailangan po igalang natin ang pasya ng ating Korte Suprema. Igalang natin ang rule of law sa ating bansa. Sinimulan ang pagtalakay sa legalidad ng DAP sa harap na rin na mainit na usapin ng pork barrel scam. Nauna nang ipinahayag ng palasyo na naisakatuparan na ang mga programa sa ilalim ng DAP. Kung maaalala natin, noong nakaraang taon, ika-30 ng Oktubre, nagpahayag ang Pangulo sa pambansang telebisyon na mahalaga yung Disbursement Acceleration Program sa pagpapabilis ng paglago ng ating ekonomiya. Kaya nga tinawag na Disbursement Acceleration para pabilisin yung daloy ng pondo at ilagak ito sa mga proyektong magkakaroon ng agarang benepisyo sa mga mamayan at sa ekonomiya. At mismong ang World Bank ang nagkumpirma na dahil sa programang ito ay nadagdagan ng 1.3% ang ating GDP growth simula noong last quarter of 2012 na kung kailan ay inumpisahang maipatupad itong programang ito. Kaya hihintay natin ang pagpapasya ng ating Korte Suprema at alalahanin din natin kung ano ang pangunahing dahilan kung bakit ito isinagawa. Samantala, pinabulaanan naman ng palasyo na ang serye ng mga inilalatag na programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa 2016 presidential elections. Gitnang kalihim, ginagamit ang pondo ng gobyerno sa kampanya kontra kahirapan at pagpapabuti ng ekonomiya ng bansa alinsunod sa Philippine Development Plan o PDP. Sa katatapos ng pulong na aprubahan ni Pangulong Aquino ang mahigit 62 bilyong pisong proyekto sa larangan ng infrastruktura, transportasyon, maayos na water supply at modernisasyon ng Jose Fabella Hospital. The government resources are being used in the campaign to ensure sustainable and long-term economic growth as well as inclusive growth in accordance with the objectives of the Philippine Development Plan. You can check against the updated PDP matrix and all of the projects are aligned with the main thrusts of the PDP. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rock Ignacio.